Ang mundo ng crypto ay muling nasa spotlight matapos po ang pahayag ni SEC Chairman Gary Gensler na tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-alis mula sa posisyon. Ito po ay nagdulot ng matinding reaksyon sa crypto community, lalo na kay Ripple CEO Brad Garlinghouse at MicroStrategy Chairman Michael Saylor. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung bakit ang posibleng pag-alis ni Ginoong Gary Gensler ay itinuturing na tagumpay para sa crypto, partikular na kay XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, ang nakikita po natin dito ay ang SEC Chairman na si Ginoong Gary Gensler. Yan, mukhang mag-resign na po yata siya. Ngayon ay ano po ang papel ni Ginoong Gary Gensler sa crypto regulation? Yan, sa mga hindi nakakaalam ay si Ginoong Gary Gensler ay ang kasalukuyang chairman ng US Securities and Exchange Commission. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging kilala po siya bilang isang kritiko ng cryptocurrency. Ilan lamang po sa kanyang mga kontrobersyal na hakbang ay ang paglilitis kay Ripple. Yan, yung kaso laban kay Ripple ay nagsimula po bago ang kanyang termino. Ngunit ito ay itinulak pa lalo ng SEC sa kanyang pamumuno na siyang nagdulot ng matinding epekto kay XRP. Maliban po rito ay ang kanyang pag-label sa mga cryptocurrencies bilang securities. Ayon po sa kanya or ayon po kay Ginoong Gensler, karamihan daw sa mga cryptocurrencies ay itinuturing niyang mga securities, dahilan upang magpatupad ng mahigpit na regulasyon sa industriya. At maliban dito ay ang pagharap sa crypto speculation. Sinabi po niya na ang crypto ay kadalasang ginagamit lamang para sa speculative trading at potensyal na illicit activities na siyang nagdadagdag ng negatibong pananaw sa industriya. Ngayon ay bakit po mahalagang malaman ang posibilidad ng kanyang pag-alis? Ang pahayag po ni Ginoong Gensler ay tila nagpapahiwatig na malapit na po siyang magbitiw. Ayon sa kanya ay natupad na po niya ang layunin na i-update ang rules of the road para sa mga pamilihang pinansyal, kabilang ang crypto. Kaya ayan, ito po ang mga posibleng epekto ng kanyang pag-alis. Una ay mas maluwag na regulasyon. Inaasahan na ang susunod na chairman, lalo na kung pro-crypto ang pipiliin ni dating Pangulong Donald Trump, ay magiging bukas sa digital assets. Pangalawa ay ang pagresolba po sa Ripple lawsuit. Ang kanyang pag-alis ay maaring magdulot po ng mabilisang pag-areglo sa matagal ng kaso ng SEC laban kay Ripple na isang malaking balita para kay XRP. Paano po nagtugon ang crypto community? Ang posibleng pag-alis ni Ginoong Gensler ay nagdulot po ng positibong reaksyon mula sa mga leader ng crypto. Yan, unang-una ay ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Inilarawan po niya ito bilang last days ni Ginoong Gary Gensler sa SEC at sinabing ito ang maaring magdala ng bagong direksyon para sa crypto-friendly regulations. Sunod naman ay ang MicroStrategy Chairman na si Ginoong Michael Saylor. Sa isang panayam ay sinabi niyang ang pag-alis ni Ginoong Gensler ay magbibigay daan sa isang malinaw na digital asset framework at mas pro-Bitcoin policies. Kaya ang kanilang mga pahayag ay nagpapakita ng mataas na kumpiyansa na ang crypto ay makakaranas ng positibong pagbabago. Ngayon ay ano naman po ang kaugnayan nito kay XRP at ang crypto market? Sa ilalim po ng pamumuno ni Ginoong Gensler, ang SEC ay agresibong lumaban sa crypto industry, partikular na kay XRP. Ang kanyang posibleng pag-alis ay nagbibigay po ng bagong pag-asa. Ayan, ang pag-angat ng presyo ni XRP. Sa kasalukuyan ay
umabot ang presyo ni XRP sa 0.8452. Isang 16 na buwan na pinakamataas dahil sa mga haka-haka na maaayos na ang kaso laban kay Ripple. Maliban po rito ay ang pagiging crypto capital ng bansang US. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, may potensyal po ang US na maging sentro ng crypto sa mundo kung magiging mas bukas ang regulation nito. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders ni XRP. Yan, ang balita pong ito ay maaring magdala ng mga oportunidad. Unang-una ay mas ligtas na environment para mag-invest. Kung magiging mas malinaw po ang global crypto regulations, magkakaroon po ng mas kumpiyansa ang mga Pinoy investors na maglagay ng pondo sa crypto. Pangalawa ay pagtaas ng presyo ni XRP. Kung tuluyang maaayos ang kaso ni Ripple, maaring umangat pa ang presyo ni XRP, na isang magandang balita para sa mga may holdings nito. Pangatlo ay ang paglago ng crypto industry. Ang mas bukas na pananaw ng US ay maaari pong magdala ng mas maraming foreign investments sa crypto na siyang makakaapekto rin sa local na industriya ng blockchain. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang posible pong pag-alis ni Ginoong Gensler ay isang malaking tagumpay para sa crypto community. Para sa Ripple at XRP, ito ay maaring maging daan tungo sa mas magandang hinaharap. Ngunit tandaan, mahalaga pa rin ang pagiging maingat. Ang ganitong balita ay hindi garantiya ng tuloy-tuloy na tagumpay. Ito po ay nagbubukas lamang ng posibilidad. Sa huli, ang bawat desisyon sa pag-i-invest ay dapat nakabase po sa research at hindi puro emosyon. Kaya mga ka-crypto, manatili pong mapagmasid at patuloy na mag-aral sa mabilis na pagbabago ng crypto industry. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.